Hey, what's up, people? New episode of Architalk Podcast. Yeah. Mau, cue the music. Bakit sila naka-mic? Kami tayo walang mic. Hindi kasi talaga. Kasi kapag nag-mic kayo, okay lang naman. Okay na, maganda nga yung voice eh. Thank you. Okay. Yan pala. And we're live, folks. Recording na tayo, guys. Hello. Sensya na kung kung medyo na-delay. Something come up. And, you know. Yeah. At first, ano muna ang Architalks? Architalks, okay. Two guys, architecture people, and then we decided to make a podcast kasi nga because of the coronavirus, and then boring, and then tong friend ko nangungulit. So eto, this time, I said okay, let's do a podcast. So here it is. Not really related to architecture, but paano lang to, lalo na ngayong episode na to, wala talaga related to architecture. Wala talaga. Okay? Without further ado, papakilala ko na sila. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero tatlo sila ngayon. So, sobrang wala na kami makitang guess. At doon na nakuha namin. So, una... comment. Natapos siya kumawa. Mamaya ka na. Introduce muna kita. Mamaya na. Okay? Ang una nating guess is from UST. Growling Tigers. Desiree Mio Gaskin. And secondly, we have from UP Fighting Maroons, Jacob Pajarito. And the last one, from De La Salle University and title holder of 1999. Wow. Abang mo itigil na nun. Okay lang. President and top contender for Mr. Geek. Florano Campo. Welcome, guys. Welcome to the podcast. Hello. Welcome to the podcast. Thank you for inviting us. We feel so honored. I feel so honored. Lalo sa intro ni Mau, talagang na-build up kami ng maayos. Oh, that's good. Pero wala na daw na-invite. Oo. Actually, maganda nga ang title natin ngayon is UAAP Final Four. Kasi lahat tayo from UAAP, tama? Pero hindi, nakapasok na pala kami Final Four ulit. No? Pwede na pala, nakapasok na ulit ang UP sa Final Four. Pwede. Nakasali na rin kayo sa... Hindi naman kasama daw yung UP sa Final Four. And then this year na, dapat latest Final Four. So nasa lang. Guys, kamusta naman kayo dyan sa Pinas, sa COVID? Balita ko dyan, ang COVID daw, kasi dito COVID na kami. COVID-free na kami dito sa Macau. So, dyan daw is free COVID. I think may isang infected free ulit, COVID. Diba? I think may isang infected I'm not sure, I think may isang infected ulit sa news. Di nga. Pagkakaalam ko yung pangalan. Hindi ko alam. Hindi ko alam may infected. Naglalakad pa naman ako kanina nung walang mask. Pero di naman sa Macau, like I said before, fairly safe naman. Wala namang gaanong pasaway dito. Lahat naman kasi nakikinig since na yun nga yung first wave. Lahat ng tao talaga pag sinabing sa bahay lang talaga eh. Yun lang ang advantage dito eh. Talagang talaga yung mga tao dito talaga nakikinig. Kahit nga mga kapwa Pinoy, kahit anong bansa pa, basta pag sinabi ng government na walang lalabas, wala talagang lalabas. Kumustahin naman natin ang Pilipinas. Kumusta naman kayo dyan sa Pinas? Kami okay na kami dito. Bahala na kayo. COVID-free for all kami. COVID-free, you can get it anywhere. Ibang free pala. COVID-free, walang bayad. You can get it anywhere. Pag pumunta pala kami dyan, meron kaming mako-COVID na rin kami. May souvenir, may pasalubong. COVID na pasalubong. Ikaw, pataway ka kasi. So, yung numbers yata is ranging, parang 2,000 per day ang nadadagdag. Holy on the average. 2,000 for a week. Pero so 53,000. Number one na yata sa active cases. Yeah, we are winning. Actually kasi number one na yata after ng SEA Games, importante daw number one pa rin sa sa COVID para consistent. Ayun nga always fun in the Philippines yan tuloy. Of course. Lahat ng kayang gawing number one ng Philippines, go. Kasi lagi nagreklamo mga Pilipino, ba't lagi nilang tayong kulela to? Ayan, number one na. Oo.
Oo. Ayaw kasi natin nagpapatalo kahit saan eh. So, kahit sa COVID, panalo pa rin. Oo, number 1 pa rin tayo. So, kamusta naman kayo? Mga work nyo dyan? Ano ba kayo? Work from home? So work. Ano? Pwede ba sabihin yung mga ano nyo? Mga naglalakihan yung company? Wala. Hindi malaki ang company. Hindi. I'll talk to my lawyer first. Oo nga pa. Hindi nga, Jake. Jake, don't worry. If ever na Kasi baka kalain nila ganito ako. Sa office kasi mabait ako. Hindi, pero okay lang. Kaya lang, syempre, alam mo naman, si Flor Ann, medyo ano doon. Wanted. Hindi alam ng kumpanya na doon siya nagtatrabaho. I-disclose lang natin yung yung company ni Jacob kasi ha? Ba't ako lang? Kami tatlo. I think okay lang yung industry. At least yung industry. Hindi, okay lang. Ako okay lang naman. Kasi baka naman matanggal na ako in the next few days. So, wala na masyadong kaso. Alam mo, Jacob kasi Jake, nag-aaral naman sabi ng consultant ko, industry lang daw. So, makikinig ako sa consultant. So, wala pala kami makakuha ng sponsorship. Dahil po sa letter. Oo. Hindi, kailangan po ng letter tsaka kailangan ng may COVID test na positive bago kami mag-donate ngayon. Positive? Part of the requirement. Hindi, priority na ngayon yung COVID positive. Kasi before naalala. Hindi, kasi nga ngayon, lahat ng politiko humihingi ng donations, lahat ng cities. So priority ngayon about COVID. Tapos ang nakalagay, pangalan nila, no? Pangalan nila. So pag dinala yung karton sa kanila, may pa-sticker sila. Donated by, tas pangalan nila. Pero galing talaga yun sa company nila, Jake. Pwede ba natin pangalanan yan? Yung Sino? Sino to? Kunwari, yung nakalagay, donated by the former Miss Signal 1999. Ganon. Tapos isang karton ng Chippy, mga Grabe. Alam mo yan ang hirap alam mo yan ang hirap talaga sa atin. Pati yung... Chippy daw, pre. Chippy daw. Chippy sponsor us. No, I'm just saying, yan ang hirap talaga sa bansa natin. Lahat na lang, they will take advantage. Na tong COVID. I mean, mas maganda siguro, wala na lang pangalan ng kung sino man nag-donate eh. Lalo na kung sa yung political na na people. I think, kasi pwede lang, alam mo na, pang-election na naman. Ganun kasi style malapit na election eh. Oo nga, nagbo-vote ba kayong dalawa? Diyan. Oo naman, hindi. Oo naman, hindi. So now, kung ano man nangyayari sa government ngayon ay kasalanan mo dahil hindi ka nagbo-vote. So mag-vote ka, magpa-register ka na, mag-open na yata ngayong August. Sa lahat ng listeners mo. Diba? Ano masasabi mo sa spokesperson ng Signal, from Signal Village? Former beauty queen ba? Now, napag-usapan natin ito eh. Hindi mo napansin, kaya inano niya talaga sa politics, kaya ayaw niyang ma-open up na dati siyang beauty queen. So Mark, work ba kayo ni Mau? Oh yes. Kami dalawa ni Mau, naging mag-classmate kami sa college. Then now, workmate kami ngayon sa office ngayon dito sa Macau. Pero nagtatrabaho naman yan. Oo naman, sipag nga magtrabaho. Bira nga lang kami actually bira lang kami mag-usap sa office, so sobrang busy. Kaya ngayon sa podcast, dito lang kami nagkukwentuhan sa podcast most of the time eh. Pagdating sa office, hindi kami nag-uusap. So pumapasok na kayo sa Macau? Or still work from home? Yung kasagsagan ng COVID, kami, 3 beses kami pumapasok. Tapos nagagalit pa nga ako kapag pag nagagalit nga ako, pag nadadaya pa ako sa sa araw eh. Paano ka nadadaya? Mga 8 days yung one. Hindi, kunyari, di ba kunyari this week, MWF, di ba? Tapos sa susunod na week, dapat Tuesday, Thursday. Anong nangyari? Naging 3 rin. Tapos yung iba, 2 araw lang. Kalugi. Buti ka nga, naka-experience ka ng off day. Ako hindi, pinapasok ako eh. Hindi, kasi actually yung work from siya, kailangan tapusin. Magkaiba ba kayo ng project? Ba't ganun? More on 3D siya, 3D. Magkaiba lang kami ng ginagawa sa office. Yung time na yun, mas kailangan ako. Pinapasok ako. Kaya sabi ko kay kailangan. At least sabi ko kay Ma'am, at least na-experience mo pa nga work at home, pero alam naman nating work at home, tulog lang yan sa bahay. Ang hirap pagkakaroon sa bahay. Nanawagan po kami sa kumpanya ni Mau. Ano pa talaga ko dyan? Work from home o work at home? Ano bang tama? Work at home. Kung anong trip mo, pwede naman. Pwede rin kung anong trip mo. Work home. Pwede ba work home? Homework. Para homework lang yan. Homework na lang.
Oo. Meron minsan tawagin off-site. Oo. Basta daw importante nag-work ka. Kahit anong itawag, basta nag-work ka. Kasi yung iba naman hindi sa home nag-work talaga. Kung natutulog lang. Mga ganyan. Hirap. Nakakatulog nga ako minsan sa station ko. Dinadaan lang ako ng boss ko. Minsan niya ginigising lang ako ni Mark. Naman yan. Gano'ng kadalas minsan? Lagi, araw-araw. Minsan dadaan si Mark sa likod ko, ginigising pa ako minsan, tinatapak pa ako. Ang maganda sa posisyon niya, Mau, kala mo nag-iisip, hawak-hawak pa yung ballpen eh. Teka po, hindi. Humihinga pa ba to? Tulog. Dati niya pa naman ginagawa yan, na master niya na yan. Nung high school pa kami, ganyan talaga yan. Kahit during exam, ganyan siya. Oo. Tapos yung mga last 5 minutes. Ngayon, hindi ako sure kung gising yan eh. Basta alam mo na, natatandaan ko lang nung high school tayo. Ang ganda nung natin yung ayo. Alam ni Floran yan kasi kami ang magkatabi ni Floran. Tapos ang sa tapat ko si Dayan, isa rin nating classmate. Tapos si Jacob yata nasa harapan mo. Tama, di ba? Si Dayan nasa harapan mo, Jake. Oo. Hindi ko na naalala kasi... Basta alam ko lagi siyang nababato ng chalk dati ng teacher natin. Basta alam ko. Kasi alam mo yung mga classmates ko before sa high school, hindi seryoso. So, muntik masira yung buhay ko. Actually, yan si nagpakalayo-layo ako eh. nag-UP Los Baños yan. Layo, UP Los Baños? UP Baguio. Mas malayo pa pala Baguio. Oo, UP Baguio. Kasi naalala ko nung high school. Saan ka daw nag-high school? St. Stephen High School. St. Stephen! Yeah, sa Masangkay, yes. Kasi ang niya, kasi... Alam mo sila St. Hugh. St. Anthony. Oh, yeah. Kabatchmate ko yun. St. Anthony Hugh. Yeah. Yeah, Ano yun? Tropa din ng husband ko. Oo. Wow, small world. Nakita ko nga yung mga mga posts sa Facebook, medyo big time eh. Ha? Medyo big time na yun. Sino ba yun? Isa sa mga yun. Actually, nung kami, alam mo yung Mau, yung pag sa high school, alam mo yung nakikita mo mga tao na tipong ever since alam mo nang may kumbaga may mararating sa buhay. He's one of them. Kumbaga, super bright, matalino, masipag. Alam mo yun, talagang hindi katulad natin, hindi. Anomalya tayo pre sa buhay eh. Kailangan natin mga muhan. May narating din naman kayo. Nasa Macau nga kayo ngayon eh. Layo lang. Nakarating lang sa Macau. Yun napunta namin. We're like a glitch in the Matrix. Yun lang yun. Malayo narating natin, Macau, tsaka Hong Kong. Yun lang. Pero si Jacob naging rin yan. Airplane pa yung sinasakyan dyan, ha? Naging OFW malayo. Naging OFW si Jake. Hindi, OFW pa rin naman siya. Pero siya. Dito lang siya muna sa Manila because of the COVID. So inaantay niya lang. So mga next year na yun, Jake. Kasi ginrab niya yung opportunity na libre yung ticket pa uwi ng Pilipinas. Nagpapasalamat po pala kami sa Philippine Embassy na nagpadala ng eroplano para po sumundo sa amin. Nakauwi na po ako ng Pilipinas. Maraming salamat po. Wala bang ganun hindi kayo in-offer ng embassy? Walang in-offer? Meron dito sa mga ibang Pilipino na kauwi na. Pero di kami kumuha. Kasi mawawalan ka na ng trabaho. Kasi mostly na umuwi ngayon, nawalan na ng trabaho. So, actually, ganun din sa Myanmar. Dahil sa alipin kami ng salapit. Karamihan mga hotels, ganyan na nag-work. Dahil nagsara, so kailangan umuwi kasi kesa naman mag-stay sila doon so wala nang income. Yeah, same din dito. Yung nakakalungkot Mga karamihan, basta yung mga F&B, yung mga nasa hotel, yan yung mga unang-una na wala ng mga work. Kumbaga sila yung, lalo na kung nasa hotel ka, ikaw yung pa naman yung one of the, sabihin natin among the OFW pa nag-work ka sa hotel, ikaw yung mga nasa safe ka na line of work eh. Kasi syempre hotel yun eh. For sure may trabaho ka, di ba? Kaso nga yung all of a sudden, COVID-19, ayun, daming nawala ng work. Tapos yung pati yung mga nag-uwian. Pati yung mga may mga kakilala kayo personally? Ano yun? May mga kakilala kayo na personally na pinauwi? Marami pinauwi. Pero sa company nyo, hindi naman so far, hindi naman. Hindi naman. So far. Depende. Kasi unahin dapat si Mau doon. Oo. Hindi kaya nga tatanong ko nga sasabihin ko, ba't di kasama si Mau?
Hindi pwede, may binubuhay ako. Yun nga. Bakit consider tayo sa family, ganyan? Ayaw na namin pag-usapan yung kumpanya namin. Ayaw namin pag-usapan kasi yung kumpanya namin, last week, weekly na lang may nagre-resign. Ha? Why? Bakit? Hindi man dahil sa'yo. Hindi naman. Dahil sa amo. Kaya nag-aalisan na yung mga lokal. Sorte nga nila eh. Depende rin kasi sa nationality eh. Iba-iba yung style. Nilang pagmamahal. Kaya, asan yung yung Mio? Andito. Ba't hindi ka nagsasalita? Ilan ba Mio mo? Shy si ate? Ilan Mio? Wait lang. Ito na. Umayos ka kasi, Jay. Ay, hindi nga ba dyan? Pantaya. Mag-ano yan, Bumalit yung phone. Para kayo naglalaro lang Ikot-ikot lang kayo. Trip to Jerusalem. Ayun, sasabihin ko trip to Jerusalem eh. At si Jaja nahihiya ka. Hoy, Japat ka nahihiya. Di ba gagawa ka ng sarili mong podcast? Yung podcast, next time natin pag-usapan yan. Kasi... Na-inspire siya sa YouTube. Mau? Pharmatox daw, Pharmatox. I-share mo sa kanila. Pang-promote. Bebe, lang yun. Biro lang yun, Mau, Sa Mercury ka ba nagtatrabaho? Ha? Sa Mercury ka ba nagtatrabaho? Hindi. Sa Watson? Hindi din. Malapit na. Sige. Hindi natin ba sabihin? Charade ba? Yung industry nga. So, anong industry? Nasa data analytics. So, yun na yun. Sige nga. Anong data analytics? Nagkukulit. Ang social data analytics. Data analytics mo ngayon sa amin, dagdagan mo ng listeners. Share mo daw anong ginagawa ng data analytics. Parang ang hirap yata mo ng tanong. Baka naman malaman sa kanila na hindi alam ko anong data analytics. Tama ba Naher ka ba talaga? Siyempre naman. Di nga sa mga inaano namin kasi sa mga listeners. Bakit din yung book mo? Anong nangyari? Ano na to? Ito yung book for mga buhok ngayon na meron tayong pandemic ngayon, mga hanggang pang 2021 na, kaya ganyang kaikli. Hindi, kasi nga sa barbershop na siya nagpapagupit ngayon, hindi na sa salon. Yung na-open eh. Sa barbero ang nagupit niya. Hindi, tsura. Buhay pa naman yung nagupit. Buhay pa naman siya. To the listeners na kung nagtataka kung ano yung buhok ni Jaja is, para isipin nyo lang na na yung may mga Mio. Isipin nyo yung mga opa na Korean, mas mahaba pa yung buhok nila kay Jaja. Yung sasabihin ko, Korean eh. Korean. Ay, ako. Hanggang good for 2021 na haircut. May meron ka daw, di ba sa UST ka? Pharma ang kinuha mo, di ba? Yes. Kamusta naman ang kasi baka meron mga listeners na gustong kumuha ng pharmacy. Nako, ito na yung chance para mag-promote ng Pharmatox. Oo. Bilis na. O nga pala, listeners, baka magkaroon ng Pharmatox with Jaja. Pero next time natin pag-usapan niya. Umaasa siya na next time i-invite ko para Don't worry, may mga solo pa tayo. May mga solo interview tayo. May mga solo episode. Yep. Kamusta nga pagiging pharma? Sa UST ba madali bang makapasok? Hindi, mawe. Wow. Okay. Straight to the point eh. Ang gusto niya sabihin ay mahirap pumasok doon, pero out of all the people na pinapayagan ng UST, isa siya sa mga mapapalad na gifted na pharmacist na hindi lang pumasa sa UST, pumasa din sa board. Di rin namin alam kung paano nangyari, pero pumasa din siya. Go. Alam mo, kada salita ko yata rito, may reaction tong dalawa kong kasama. Kaya direct na lang si Jaja sumagot. Ano ma? Yung pagiging yung sa pharmaceutical, di ba? Mm-hmm. Ang course mo? Yes, pharma. BS Pharmacy. Actually, hindi ko alam na may course pala sa pharmacy. Akala ko pagka mag-work ka sa pharmacy, basta mag-apply ka lang ng work. Hindi ko alam na may course pala para doon. Ngayon ko lang... Pwede naman ito drug. Seriously. No, friend. Ngayon ko lang na-realize na may pero palang course sa pharmacy.
Akala ko pagka, syempre, nag-work ka sa pharmacy, parang, okay, hired ka na. Kasi, yun, pagka dito, kukuha ka na ng gamot eh. Para mga dahil sa supermarket yan. Kala ganun ba? Diyan ipanglaban mo. Ang kasi ang pharmacy kasi tago kapag ka nasa Mercury. Alam mo, Tatawa kasi, alam mo, totoo lang, ang maganda sa kanya, Mau, seryoso na siya sa una, biglang tatawa after 5 seconds, tapos na. alam mo, Tago daw yung mga pharmacy sa Mercury. hindi kasi alam mo si Jaja. Tinignan nyo na sa bodega. Yung puro pharmacy. Alam nyo kasi, si Jaja, hindi mo pwedeng yan, magkakasama kami, wala yung oras na hindi tumatawa. True yan, true. Oo, palaging tumatawa, konting hirit mo lang, tatawa na yan. Yun yung problema kasi hindi ko alam minsan nakadroga ba ako. Kasi parang para po sa mga batang listeners, pharmacist po siya. Ang ibig niya sabihin ay droga yung prescription drugs. Hindi po yung illegal. Hindi po siya Hindi po siya dealer. Yung legal na prescription drugs po, yung sabi niya. Ay, sigurado ba kayong hindi dealer yan si Jaja, ha? Pengi naman. Masabi siyang mabait para maging dealer. Tinry ko i-ask. Hindi daw. Ano ba yung chemical ng shabu? Ay, chemical doon po. Nakakawa siyang ibigay sa'yo ni Jaja. Baka yung maibigay niya sa'yo. Aso si Jaja, may tatanong pa ako. Ano ba yung tatanong ni Mau? Bakit sa Mercury Drugs laging may buntis? Alam mo, masasagot mo ba yan? Kasi every time na bibili ako sa Mercury Drug, may buntis eh. Baka nagkataon lang yun, masasagot mo ba yan? Thank you for that wonderful question. Ang hirap sagutin niya bakit ang daming buntis doon sa... Hindi, pansinin nyo. Bakit nga ba? Hula ko lang naman, ha? Sige, hula. Kasi maraming babae kasi yung nila eh. Majority babae yung employees. Kasi yung taong namimili. Employees, di ba? Ay, employees yung tanong mo, di ba? Hindi, quota nila yun. Meron silang quota per month. Di ba mga kumpanya may KPIs? Di ba? Sa Mercury part yun. Si Jaja. Kaya nga umalis si Jaja dun eh. Baka mabuntis. Hindi na kami sa kota. Alam nyo, itong episode. 50% of the time nagtatawa na lang tayo. Alam mo, itong episode namin, kasi yung last episode namin, Stoner Talk. Ito iba eh, parang... Puro kami aliens. Kasi yung last episode kasi namin, masyadong naging although good episode yung last episode talaga, interesting. Kaso, kumbaga sabi ko kay Mau, this time medyo relax muna tayo kasi masyadong heavy episode natin last week eh. Kaya puro tawaan, kaya nga kayo kinuha ko. Teka, pwede to, tawanan na lang. Yung episode na yun talaga, all of the time na kausap namin yung friend ko doon sa episode na yun, ngangal lang kami ni Mau eh. Bakit? Ano nangyari? Sige, papakinggan ko yan. Kasi ang pinakinggan ko lang yung hindi ka nakikinig. Wait. Yun nga yung dilemma namin eh. Kasi yung yung pilot episode namin, which is sobrang raw, di nga namin nire-recommend. Like what I said. Mauwit lang. Kaya yun yung pinakinggan ko. At least alam ko yung minimum na expectation from us. At ano masasabi mo? Bilang isa sa mga listeners ng Architox, anong masasabi mo sa first episode? Basura. Anong masasabi mo sa first episode? Nakinig. Hindi ko alam. Walang hiya ka, Jacob. Tinatanong ka si Floran kasi baka mas maganda siyang sabihin. Alam mo naman. Pag sa akin kasi nanggaling, baka hindi maganda yung dating. Huwag mo papastart sa akin. It's very spontaneous. Sabi ko nga sa inyo, kamustahan na lang. Huwag mo pa-spell sa akin eh. Spontaneous. Baka maganda pakinggan eh. Kanino kami next question, Mau? Magpapaka-serious na daw kami, kunwari. Okay, sabihan nyo lang kami, ha? Okay, sige. We're very flexible. If you want us to be serious, if you want us to be spontaneous. Okay, may question ako kay Floran. Floran. Flor, yung... Question number 1. Di ba nag-ano ka? Sa Lasal ka kumuha ng industrial engineering, di ba? So, sa Lasal ba...
Sa Lasal din ba yung yung feeling na maging 1999 mo siya ng anong feeling? So, nadala mo ba sa Lasal? So, mga next question tayo, no? Hindi nga, Flor. Mark, kami tanong ka. Change topic tayo. Hindi nga, Flor, kasi actually hindi ko talaga na-witness. Introduce mo kasi. Ano ba kasi baka akala nila nagjo-joke eh. So, para po sa kaalaman ng lahat ng listeners, si Flor Ann po ang 1999 nanalong 1999 Miss Signal Village na lumaban sa Miss Taguig competition. Isa siya sa mga top contenders. Although di namin alam nga kung ba't siya nakapasok doon, pero nanalo po siya. Meron siya ebidensya. So, sa mga na si Jake, namute ko na siya. Para sa mga aspiring beauty queens, gusto niyo pong malaman ang buhay niyo after 20 years, ayan, kausapin niyo po si Flor Ann. Oo nga pala, Flor. Anong meron kaming libro dito, ang dami-dami. Change topic. Ano nga feeling na kasi next time magkakaroon din kami ng isang Mrs. Universe na guest. Promise, magkakaroon kami ng Mrs. Kung anong feeling ng yung bang nararamdaman mo nung naglalakad ka sa catwalk ng Catwalk. Now. Kasi di ba student nun. Paano yung kaway-kaway, ganun. Wait, let me explain. Di ba student nun, limited budget, may gusto kang bilhin. And may grand prize yun, pera. Kaya ako sumali. Yun lang yun. So alipin ka din talaga ng pera. Oo, ganun talaga. Minsan kailangan mo talaga gawin yung mga bagay na hindi mo gusto. So, dyan pa siya, alipin siya ng pera. Sa bagay, kung merong Mr. Universe, sasali ako pag may pera eh. Oo. Jogging ka muna, Mau. Pero Mau, dapat manalo bago mo ko yung pera. Hindi lang pagsali yun. Ay, di ba? Clarify ko lang, baka kasi expectation natin kailangan ayusin. Wala bang consolation? Kailangan mo pa rin sa top 3. Basta sumali lang. Hindi, alam ko na yung consolation. Alam ko na yung consolation prize. Yung mga laman ng pagkain sa likod ng sasakyan ni Jacob. Yung mga kahon-kahon ng cup noodles. at kape. Jacob, ako nagpapasalamat sa iyo. Explain mo kay Mark kasi baka hindi alam ni Mark yun. Si Jacob ay grocery store. Nililis niya. Ng ayuda para sa mga nangangailangan. Wala pang COVID, may mga nanghihingi na ng ayuda. Mga early bird. Kasi si Jacob kasi siya yung sa industry nila, pa-product si Mayor, ganun. So, ayun ang industry niya. Kanyari, hatid kami ni Jacob sa house. Sasabihin, makukuha ka na lang dyan. Siyempre, di ko napapakita. Pagbukas ko ng niya, sa likod ng sasakyan niya, kumukuha na lang ako sa bag ko. Hindi niya alam kung gano'ng karami yun. Oo, sabi ko kuha sila, pero hindi ko naman sinabi ubusin nila. Pero madalas yun yung nangyayari. Sabi ko kuha lang, hindi ubos. Nalala ko si Mau, sabi pa niya minsan, yung buong box sa akin. Oo. So, kunyari may mga box doon. Kunyari may 3 box doon, 5 silang hinatid ko. Feeling niya isang box kanya. Tapos yung iba mag-share doon sa 2. Meron pa rin bang ayuda si Jacob? So, pinapabalik ko na nga ng Manila para meron ulit pa ayuda si Mayor. Kaya nga nakakamiss kaya yung ayuda na yun. Nako Mark, next time kasama ka na sa ayuda. Kasi sari-sari store talaga sa likod. Tuwing may product launch sila, yan. Asahan mo, merong karton sa likod ng kotse ni Jacob. Kaya nga di ba Jacob, napag-usapan natin yung tungkol dyan, yung kung ano ba ang trabaho dyan, yung taga-tikim lang, parang gusto namin ni Don di pumasok. Nalala niyo? Mau, pero yung titikin, hindi isang kahon yung titikman ha. Piraso lang. Piraso lang kung titikin, hindi pwedeng tumikim ng isang kahon. Kaya hindi kita nirecommend eh. Pero meron bang ganung trabaho? Para sa mga listeners pa. Anong tawag? Kasi mag-apply na ako. Ginagawa po siya ng mga ahensya, pero ang patikim po nila, piraso lang po. Pero malaki bayan depende sa produkto. Oo, nasa Pero depende siya, mostly kasi ginagawa siya ng agencies. Tapos may target market, like kunyari, sabihin mo target market mo ay mga mamahirap agad. Hindi, kunyari, mga nanay na age 20 to 25, ganyan. So, maghanap yung agency. Maghanap yung agency ng mga batang ina. Batang ina. Pag matabang kalbo, pwede? Matabang kalbo, itatry natin yan. Pero siguro mga
Parang hindi yata kinakain yung product para sa iyo. Mga hair growth daw yung product, hindi pwedeng kainin. So, pero mahal bayad doon na. Like, alam ko nasa 2,000 eh. So, na-invite ka. As in, tapos 1 hour lang yun. Kasi interviewin ka, tapos may mga ipapatikin sa'yo. So, pwede ikasira ng tiyan mo, pwede rin namang hindi. So, kasama sa risk. Tabla na yun. Joke lang. Sa akin, kahit feedback ka lang sa product. ayoko tabla sa akin Pero yun. Kahit depende sumakit sa chan ko. target market. Ano lang? Sabi ko, kahit sumakit chan ko, tabla sa akin yun. Hindi naman sa Tirahin. pasakit mo. Kahit naman anong kainin mo. Kasi I Kaya imagine hindi ka lang yung pwede. mga ganong klaseng work, yung mga taste tester, I think kapiraso lang naman yun eh. Parang maybe half of a bowl pa nga yung kunyari sabihin natin, meron silang bagong product. Sabihin natin, tomato ketchup, right? So, mga different age group, tapos different, let's say, kung mga babae, age to sabihin natin 35 to sabihin natin 48 or 35 to 50. Tapos doon mo makikita kung ano yung majority na taste na gusto nila. Like for example, particular ketchup na to, ang sugar niya is sabihin natin 5% lang. So sabihin natin, syempre doon nila malalaman, syempre i-weigh nila yan eh. So magkakaroon ng survey. Anong among the 3, sabihin natin 3 bowl ng ketchup diyan, ano yung mas gusto nyong lasa at bakit? So mostly ganun yun, di ba? Tapos tatanungin, tapos i-explain nila bakit nila nagustuhan tong bowl na to, bakit tong A, bakit ayaw nila tong bowl C, bakit yung B is parang so-so. So doon mo nalaman na, tapos syempre, kumbaga doon nila i-reveal na, sabihin natin, tong bowl A siguro ang sugar content niya is a little bit sugar lang. Pagdating sa C, yun yung mas maraming sugar na content. Tapos yung B, ito yung para sabihin natin 25% na content. So kumbaga doon makikita yung demographic na parang okay, ang target natin is for this ganitong age, pero sabihin natin mas mabenta tong particular na sabihin natin mixture ng ketchup na to para sa lahat. So yun ang kukunin nila, di ba? Yeah. Correct. Pasok na ba si Mark? Pasok na si Mark, Jake? Actually, na-imagine ko. I'm just imagining na ganun lang yun, ha? Pasado na ba, Jake? Pasok kaya nag-hold kasi ng hiring after COVID siguro. Pero tama naman siya. In general, ganun yung proseso. Kasi ang nakita ko dati sa TV, I'm not sure kasi matagal ko na siya napanood nung bata pa ako. Pero merong parang, pagdating sa Malacanang, meron silang taste tester para dun sa coffee. Kunyari kung anong kapeng brand ng kapeng bibilhin nila, tapos ininom nila yung coffee, tapos dinudurado nila yung coffee. Hindi talaga nila ininom. Parang talagang taste lang talaga. Hindi kasi minsan marami kasi siya. So kunyari, parang there was a time, kunyari, gumawa ng formulation ng coffee. 10 kape yung inumin mo in a span of 5 minutes. So talaga hindi mo siya matitikman ng buo-buo. Kasi masyado siyang marami rin. So part ng kaya siya binabayaran. Kasi medyo mahirap din siya. Kasi even yung lasa, kailangan mo i-discern din kung ano yung matamis, ano yung hindi matamis. Although yung coffee pang clean ng palate din. Hindi, pero kung marami siyang kape. Kung coffee yung product mismo na i-taste. Tapos kasi sugar level, so may matamis, kailangan i-wash out mo yung lasa na yun. Tapos titikip ka ng pangalawa para ma-compare mo. Pero ang hirap din nun kasi like for me if ever sabihin natin bigyan mo akong 2 baso ng soda, hindi ko malalaman kung saan yung Coke, saan yung Pepsi kasi para sa akin it's all taste the same, diba? Not unless super expert ka, malalaman mo na ito Pepsi, ito Coke, tapos ito ibang brand. Diba? Not unless kung isa Sarsi, alam ko na yung Sarsi. Tapos nagbali yung sagot, walang bayad. Right minus wrong ba yan? Oo, pag mali yung sagot mo, thank you lang ibibigay sa'yo. Diba? Bawal mangopya pagka ganun, paano na? Pero usually, kunyari kung may ganung klaseng sabihin natin na invite ka mag-taste or kung meron bang agency na or sabihin natin pwede ka pa mag-apply ng work sa ganun. Magkanong sahod doon kung magte-taste ka ng taste tester ka? Mga more or less. Yung na-offer sa akin 2,000 sa'yo? For 1 hour. Per hour? Oo. Sa'yo? For 1 hour. Isang product yun. 2,000? Saka tumatambay? Hindi ko alam yan. 2,000 per hour? Paano kung So mga listeners kung naghahanap kayo ng pera agad, mag-taste tester na lang kayo. Bilis pala 2,000 isang oras. Kasi usually product review naman. Yung iba hindi talaga food. Yung iba naman may product na ipapagamit. Papatest sa'yo kung user-friendly siya. Yung mga ganun. So, dahil kaya hinanap ka kasi dahil title holder ka, hindi kaya ganun.
Ano na? Hindi yata Mau. Dahil yata sa ano yun, demographics. Akala ko title holder ka kasi kaya kinuha ka na. Ako Mau, bawal ka doon. Bawal ng kopya ng sagot. Yun na nga. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya lang ako nakapasa ng 4th year dahil sa mga matatalino. Salamat sa inyo. Medyo pares pala tayo, Mau eh. Salamat kay Jacob. Jake, salamat. Anin ko na tong opportunity na to. Nagpapasalamat na ako sa'yo. Hindi mo, Jaja, kunyari ka pa, nangopya ka din. Thank you nga sa mga viewers. Alam niyo po, ito si Flor at saka si Jake, malaki ang utang na loob namin sa kanila na nandito ngayon sa ating mga trabaho. Kundi dahil sa kanila, hindi kami nakapag-college. Alam mo ba, Mark, yan si Mau? Siya na nangopya ha. Minsan mas mataas pa grade niya sa akin. Mga ilang exams yun. Ano yan eh, siguro aside sa kopya, meron din siyang knowledge. Kaya plus na yung knowledge niya, plus kopya pa. Eh, talaga mataas. Buti nga sana kung gano'n, hindi. Kasi 3 kami kinokopyahan niya. Yung blanco sa amin, sagot kong kabila. Kasi niya sinishare. Nag-share ako. Oh, sige nga, Mau, kanino ka nag-share ng sagot? Sa likod ko si Aris. Sabi niya, kay Aris. Kasi ang ganda nung namin, yung pagkakasetup nung upuan namin dati. Kung siguro napunta ako sa kabila, doon kanila Lins, wala, mahigpit yata si Lins, mahigpit mamigay ng sagot eh. Ay, pero para naman silang walang history. Sa mga listener na nakikinig ngayon, na lahat kinikilig eh. Next time, mas magandang invite din si Lina. Oo. Hindi, actually, baka next time yung mga may history si Mau para alam mo yun, baka may makailangan ng closure, clarification. Suggestion lang naman yan, baka gusto ng listeners. Lalo na ni Chai. Makikinig ka ng promise live. Alam niyo ba nga pumunta si Lina dito? Oo, yes. Nagpaalam siya sa amin. Tinanong niya kung tama daw ba yung decision niyang yun. Nagpunta daw si Lina tsaka si Saan sa? Sa Macau. Steve. Si Grabe. Steve. Grabe. Buti napigilan mo sa sarili mo na hindi sila ihulog sa bridge. Hindi, nanlibre si Lina ng of course, buffet. Kaya ang taba-taba mo, Mau eh. Kaya mo naman para sa inyo yun. Yun talaga yung gusto niya. Nadamay lang kayo. Bilib ako sa... Hindi na ba nakikinig dito? Baka kailangan natin shoutout. Shoutout, Lina. Ikaw na raw ang next. Lina Mualam. Ano pinit ni Steve? Maddox. Maddox, yeah. Ray Lina Mualam Maddox. Shoutout ka namin. Salamat daw sa pag-buffet. Hindi, actually, in-invite ko siya. Ang problema lang kasi, yung schedule niya kasi 9 o'clock daw ang niya. Out niya daw sa trabaho niya. Kaya malabo. Kasi English teacher for Chinese students. Online na. Wow, English online. Oh. Yes. Kaya nga, malaki rin kita doon, Mau. Baka gusto mo. Kailangan doon marunong ka mag-English. Derek tayo sa Englisyon eh. Derek tayo sa Englisyon eh. How to spell spontaneous. Pwede mag-hi na lang. Mayroon na trabaho yan, teacher. English teacher pa. Yep. Oo. Pero Kasi parang more on conversation yung nangyayari eh. Parang Para gano'n, makausapin mo nagpa-podcast. lang talaga sila para ma-practice. Iko-correct mo yung grammar. Yeah. Kaya nga parang nagpa-podcast. For me, I think kaya mahirap din maging sabihin natin na English teacher. Kasi first and foremost, kailangan yung yung the way ka salita talaga ng English. So, talagang dapat okay talaga. At least kahit paano, you have an American accent pag mag-English ka. Kasi may mga English teacher ako dati sa school namin may Tagalog accent eh. Kumbaga, tama yung mga grammar, tama yung spelling. Of course, kasama yung sa English subject. Pero syempre, kumbaga yung diction ng word, doon magkakatalo. Diba? Pero I think kailangan medyo kahit papaano kung English teacher talaga, at least for us mga Filipino kasi, sanay na tayo makarinig ng American accent eh. Because ever since na bata pa tayo, pinapanood natin mga TV show, cartoons, or is mostly American accent, right? Not unless nung lately, ngayong year 2000 or kasi ngayon meron ng mga British accent eh. Diba? Katulad pag nanonood ka ng mga TV show like Game of Thrones or anything na movie na pertaining sa mga yung mga ancient times, mga kings and queens, mostly ang gamit nila is British accent, diba?
So yun lang. I mean for me, if you're gonna be an English teacher, kailangan okay ka talaga sa English grammar. So I think siguro ang hindi kaya yung mga ibang mga English teacher nag-ano na lang, nag-call center na lang. What do you think? Miss Baez ba? Nag-call center ba? Si Miss Baez. Meron din, yes. Si Miss Baez. Bakit marunong English si Miss Baez? English teacher natin si Miss Baez na. Shout out Miss Baez. Teacher natin yun. Grabe si Jacob, oh my God. Teka lang, friend ba yun? Teacher din yata siya, di ba? Teacher niya siya sa public schools sa, I think, sa province Friends niyo ba sa Facebook? Oo. Yes, of course. So, nahiya ka? Kasi, hindi. Actually, si Miss Baez, okay siya ng English teacher. Di ba, Jake? Yes. I mean, si Miss Baez kasi yung naging English teacher namin. Okay naman siya sa sa English, pero marami din kaming mga dati nung high school, mga kalokohan. Like ano yan? Walang iya kayo. Bakit, Mau? Okay, shout out to Miss Baez from the RGMS 2000 and Architalks podcast. Yeah! Dagdag grade! Kahit pa paano, nako-80 ako dyan, no? Alam mo, it's a good idea, no? Next time, yung mga teachers naman ang invite. Ayoko. Si Danilo daw. Invite mo, Mau. Mahirap Okay, to Mr. Danilo Ibasan, shout out sa'yo from RGMS 2000 and Architalks podcast. Yun. Bagay, wala naman nakikinig nito, okay lang. Oy, marami na kaya. Tinignan ko, may mga listeners kayo. Pero may S naman. Yes, madami. May mga listener. Kaya na-pressure kami Promise, na-pressure na kami nitong lagay na to Ito na yung pinakamatino namin talaga. Okay, ma-pressure. Before kasi naalala ko yung Starbucks nights namin. Starbucks nights? Wow, may pera. Hindi ko kaya mag-Starbucks hanggang ngayon. Uy, nililibre lang ako nila Flora. Pag-usapan natin yan, Mau. But just to clarify po sa mga listeners, umuupo lang po kami sa Starbucks. Hindi kami ma-order. Nanlilibre kaya kayo sa mga mahihirap na kagaya ko. Mau, hindi mo ba na-receive? May listahan yun. Pinadala ko sa inyo, libre. Wala na kami sa Marian. Kaya pala. May listahan yun Nilista namin per date. Mag-ano in-order mo. Kasi, Mark, nung magkakasama kami sa Starbucks, nasa kami? Sa High Street Starbucks. Na doon tayo madalas. Kung hindi naman doon tayo sa may Shell. Tama ba? Shell o Petron? Sa may Guadalupe? Shell, yung papuntang palabas na EDSA. Oo. Di ba minsan tumatambay tayo doon? Ay, malapit sa St. Luke's. Okay. Yung sa St. Luke's, tama sa St. Luke's. Doon. Doon na kayo patang mo Yes! Doon na! Tama, doon sa St. Luke's. Anong gusto mong sabihin, Ma? Wala lang. May nagtatrabaho ba doon? Wala naman, di ba? Wala naman. Alam mo tayo sinasabi kung sino, di ba? No. Asan yung may Mio? Nagugutom na kumuha ng food. Oo. Kasi ginugutom nyo kayo naman, kaya Sorry. Late kasi sorry na. Ano bang party meron dyan? Birthday ng grandfather ko. Buti ba sila may handa? Yes. Di ba, grandfather mo is... Mau, yes. Pero nagpa-party sila. Okay. Kala ko kasi Once umaattend siya, bumabalik siya dito sa bahay nila, Floran. To celebrate. Malala ko lagi. Gutom na rin. Gutom kami dito sa bahay na to, nananawagan po kami. Teka lang, yung pagkain ba yan, paayuda ni Jacob? Hindi. Kaya hindi pa natin brand. Bawal. Hindi man ako Philippines Okay lang. Jake, pwede ba yung may Mio? O nga pala, si Jacob ba Jake, sponsor nyo naman kami, yung Architalks. Sabi ko nga sa'yo, kailangan lang ng letter tsaka ng priority kasi ngayon yung mga COVID positive. So kung negative ka, sorry, medyo mahaba pa yung pila. Mauna yung mga COVID positive muna. Kasi baka maikli na lang rin yung kailangan mabot ka agad yung donation. Ako daw yung Jake sa lamay. Uy, sinabi lamay Ano ba lang mas nangangailangan sila? Grabe kayo.
Walang yaka. Yung the positive and the negative. Basta ngayon yung positive ngayon. Hindi. Basta kailangan ng letter para ma-sponsor daw kayo ni Jay. Hindi, ganito pwede kami sponsor ng goods. Kayo kukuha dito sa Pilipinas. Anak na din baklo. Teka na tamaw. Ibig na kukunin natin yung goods, pamigay natin as donation, tapos donated by Architox. Pwede yan. Maganda yan. Pwede naman. Basta nga kayo kukuha dito sa Pilipinas. May idea nga kami ni Mark na bibili kami ng, sinabi ko sa kanya to, nabibili kami ng shirt na sa mga cancer patient, bibili kami ng mga t-shirts, tapos napalagyan namin ng yung maliit na Architox lang na pangalan. Tapos yung mismo ng sa mga cancer patient na pinaplano pa lang namin. At least, alam mo yun, nakakatulong na kami, nakakapamigay pa kami ng t-shirt. Kaya kapag okay na yung plano namin na yun, meron kayong tag-iisang t-shirt. Hindi naman kami cancer patient, Hindi. Actually, t-shirt sa mga... free mo lang? Okay. Bibigyan namin ng mga t-shirt. Tapos pagkakuha nyo ng t-shirt, pipicture nyo, sabihin nyo, salamat Shopee. Kasi Shopee na nagpadala dito. Go. Magpapakano kami. Magandang idea yan. At mag-sponsor si Jacob ng mga 100 t-shirts. Hindi, pinaplano pa lang namin na kumuha ng mga t-shirt for the yung parang, anong tawag dito? Limutan ko na sabihin. Charity shirts. Yun. T-shirt. Pero kakausapin pa namin kung pwede lagyan ng Architox. Siyempre, brand nila yun. Kung pwede namin lagyan ng kahit konti. Sa pangalan namin, at least, habang namimigay kami ng mga t-shirt sa mga naging guest namin, at least nakakatulong na rin kami sa mga cancer patients. In fairness sa'yo, Mawa, napakalapit talaga ng mga charity work sa'yo. Mahilig ka talaga sa ganyan. Kasi pangalan dati ng charity yun. Kamusta na nga pala siya? Ano ba si Chai dito? Dati charity pangalan niya, ngayon naging Chidolay na lang. Oh, you know. Wow. Galing ni Mama Diver. Hindi kayo sa prutas dati, di ba? Yung apple, cherry, mga ganyan. Hindi apple. Huwag kayong ganyan, na. Buti na, si Mark ba may asawa na? Shoutout mo rin para madamay. Alam mo, totoo lang, Mark, natatakot talaga ako sa podcast na. Kasi baka may lumabas nung high school, yung high school kami. So, pwede yung after high school, pwede na pag-usapan? After high school. Sure ka. Sure ka. Mas maano yun. Wag yun. Uy, mabiyang papawisan ka ng shiny na ng ng head. Natatakot ako sa inyo, baka sabihin nyo na yung baka may spill kayo nung bago tayo graduate. Ano yun? Yun yung prom? Kasi di ba, Mark, alam mo naman pag prom, napaka-special niyan for third year and fourth year students, di ba? Siyempre, yan yung mga naka-gown yung girls, naka-forma yung boys. Marami kasi nangyayari. Okay, ganyan. Ano ba yung mga stories nyo ng prom? Don't go there. Mark, saan kayo nag-prom? Ako, di ko na maalala. Saan kami nag-prom? Di ko na maalala. Tagal na. Kinalimutan ko na yung prom night na yun. Parang sinabi mo yata, natatandaan ko sinabi mo yata para saan? Parang sa school lang yata kayo. No. Sa hotel kami, pero I cannot remember anong hotel yung... Ano ka ba? Social ang school nila. St. Stephen kaya yan. I cannot remember kung anong hotel yan eh. Actually, yung kaya St. Stephen yung si Mark. Yung bahay niyan, pagbaba mo, konting lakad mo lang, St. Stephen na. Oy, grabe ka. Madami kayong school sa Masangkay. Oh, marami. Hindi, miss ka. Ang social kaya yung St. Stephen. So, yung pinakamalapit. Kasi ko nasa... So, pinakamalapit. Oh, hindi. RC. RC pala. No. Actually, for me, yung high school, sa high school naman kasi medyo naman ako, feeling ko outsider ako kasi yung mga classmates ko sa high school, kadalasan kasi doon ng mga schoolmate ko kasi doon sa St. Stephen, mayaman talaga. Ako talagang, sa akin, syempre, kumbaga, kagustuhan na ng parents yun na makapag, study doon. So talaga naghihirap talaga yung mom ko talagang, alam mo yun, kumbaga lahat, work talaga para lang nila mapasok ko sa school na yun. Pero, yun, kadalasan ng mga student talaga doon is mayayaman talaga. Yung mga... Diba normally Chinese yung
mga students doon? Majority. Yeah. Chinese yan si Mark. Partly, hindi naman ako more one-fourth, one-third. But it doesn't matter. Yun nga nahiya nga ako sa parents ko. Syempre, nag-aaral ako sa St. Stephen, binaniwala ko naman yung Chinese class ko eh. Kasi sabi ko nag-Chinese class ka nung afternoon class. Kasi required Anong grade? Kasi required talaga sa pag nag-study ka sa St. Stephen, required ka talaga magkaroon ng Chinese na subject. Kasi kumbaga, they make it like from morning, sabihin natin morning up until lunchtime, English subject kayo. Pero pagdating mo ng hapon, ng 1 p.m. I think up to 5 or nakalimutan ko na nung time kami nagdi-dismiss. Pero I think 1 p.m. let's say 1 p.m. to 5, yun yung Chinese class. And for me, hindi ko naman sineryoso yung Chinese class ko noon. Tinutulugan ko kaya yung subject ko eh. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi ko naman kailangan ng Chinese eh. Aanin ko naman yan. Tapos after so many years, guess what? Nasa Macau. Kaya nakakainis sabi ko, if I only knew na mapunta ako dito sa Macau, I should have at least, take that subject seriously. At least kahit paano, mababasa ko yung mga words nila. Makakapagsalita ako ng Mandarin. Not Cantonese. Kasi syempre, sa Pilipinas kasi, ang majority ng Chinese kasi natin doon, it's either, pag pupunta ka ng Chinatown, di ba? It's, lang yan eh. Ang mostly marinig mo is Fukien. Then second na yung second na yung Mandarin. Kasi from Fujian usually yung mga Chinese dito sa Pilipinas. Saka ang mga naging teacher ko naman din kasi noong time na yun is mostly mga taga Taiwan. Taiwanese. O Mandarin. Kaya Mandarin talaga sila. Pero syempre, the way sila magsalita ng Mandarin is like soft-spoken. Parang meron kasi kaming ka-office mate is from Taiwan. So the way siya magsalita ng Mandarin is soft, parang medyo, I'm not saying flamboyant, pero medyo siya, yung parang the way sila magsalita pag mga Taiwanese na Chinese, the way sila magsalita ng Mandarin is kind of soft accent. Unlike kapag kausap mo yung mga mainland Chinese, iba yung accent nila eh. Talaga yung madidiin, saka parang galit. Yun yung ko, dun yun na napapansin ko pag nagsalita sila, kala mo galit, tas pasigaw pa. Kaya yung mga Chinese ka lang, medyo intimidating. Lalo pag sa Macau ka, pag makikita mo yung mga taga mainland China, pag nagsasalita sila, it's different from the Taiwanese style pag magsasalita sila ng Mandarin. Mabalik ka na tayo kay Floran. Oo, sige. Yung naalala mo nung nagtatagaytay tayo, yung nagkakayayaan na lang bigla. Ano doon? Di ba minsan, Jake, nagbila tayong pupunta ng Tagaytay para lang mag-coffee. Tapos kasama natin, di ba si Jude? Oy, hindi ako emo Hindi, ang tanong ko, sino may problema nung time na yon? Kasi iba-iba yung naalala kong eh. Ang alam ko, may problema nun si Jude. Si Jude? Kasama natin si Jude. Kung may problema. Ano yan, Mau? So next podcast nyo na yan. Si Jude? Nagpapaka-safe ka na, ha? Syempre. Saan inaalala mo ba? Hindi ko naalala. Sige nga, remind me. Jake, nung pumunta tayo ng Tagaytay, di ba, nung parang nagpo-propose nga si Jude kay Floran ng kanyang love. Naalala niyo ba yan? Ano nagpo-propose? Ay, parang, naniligaw. Oo, parang parang make it or break it nung araw na yon si Jude. Parang hindi ako ma-refresh mo nga yung memory na hindi ko maalala. Ano nangyari nun? Di mo yung naalala yung iniwan natin sila sa lamesa, tapos lumipat tayo ng kabilang lamesa. Tapos sila na nag-usap ni Jude. Alam ko doon pa yun sa store. Mga the moves yan, Mawa. Tulakan talaga natin si Jude. Sige na, wala akong naalala gano'n. Nung naalala ko yung nag-i-emo ka doon sa baba. Iba din yun. Ano emo? Yung nag-i-emo ka mag-isa doon, ang dilim-dilim. Hindi namin alam kung bakit, anong trip mo doon. Ito ka na sa may harap ng cliff. Basta nakatingin ka lang doon. Naalala mo yun? Wala akong iniisip noon. Nakalimutan mo rin? Kinalimutan mo rin? Nakalimutan ko rin. Alam mo naman, Mao, bawat sinasabi mo may balik sa'yo. Kaya mamili ka sa sasabihin mo. Huwag na natin siyang pag-usapan. Masaya na siya, masaya na rin ako. May taong iniisip ka nun? Ano na? Hindi ko maalala, sino? Ha? Ano ba pag-usapan natin na wala ako? Joke lang, Mao. Hindi, basta maraming na pag-uusapan sa Starbucks. Wait. May tanong ako kay Mark actually. Yung sa St. Stephen, di ba? Yung English yung morning, and then yung afternoon is Chinese. Pero
possible na hindi same yung grade level nun, di ba? Yes, I'm one of them. Kasi sa English class ko, I'm not behind, pero sa Chinese class ko, I'm behind by 3 years. Oh, pero hindi affected yung graduation mo because No. That's why I said nung time na yun na it's a wrong decision, pero syempre nung bata ka pa parang hindi mo naman kasi iniisip yung yung kumbaga consequence ng tuition fee, kung yung alam mo na, syempre wala kang kumbaga hindi mo alam yung magnitude na gaano yung pinaghirapan ng parents mo, di ba? Syempre kumbaga pag bata ka parang iniisip mo lang sarili mo lang. So nung time yun, syempre iniisip ko, basta mapasa ko lang English class, that's it. Okay na ako. Which is, I did pass my English and then, graduate. Kasi syempre sa college naman, I think meron bang college school na tinitingnan yung grade ng kung nag-aaral ka ng Chinese? I think not. So, kaya hindi ko na rin galang pinansin yung Chinese class ko noong time na yun. So, that's it. So nagano ka pala nag-Chinese school ka pala noon pero hindi ka tawag dito, hindi parehas ng level No, hindi parehas ng level. English mo. If I remember, I'm behind by 3 years. Kasi sabihin natin nung time na yun nung 4th year ako sa English class ko, I'm still first year sa Chinese subject ko eh. Oh. Kumbaga, syempre nung time na ang fino-focus ko na English class ko na lang. Kasi I think during that time, alam ko hindi ka pwedeng mag-cancel ng Chinese subject. Kasi dati gusto ko na i-cancel na lang yung Chinese subject pero syempre, I think hindi ata pwede or ayaw talaga ng parents o i-cancel yun. Kaya pinatuloy ko na lang Chinese subject, although for me, it's nakakapanghinayang lang. Kasi hindi ko talaga siya seryoso eh. Pero hindi mo siya required tapusin before gumraduate? Hindi naman talaga actually required. Kasi nga like I said, pagdating mo naman sa college, kung mag-apply ka naman ng college, hindi naman tinitingnan yung Chinese class eh. So kumbaga, yung having a Chinese subject, kumbaga I think it's like a plus bonus na lang yun. Ang prioritize pa rin is yung English class. English subject pa rin. Not unless kung may school lang ngayon kung may school ngayon sa college na hinahanapan ka pa ng Chinese na kung natapos mo yung Chinese mo na subject. I think not. Kasi nung time na yun, nag-apply naman ako ng mga colleges, hindi naman pinapasin yung Chinese na grades mo eh. They don't care. Mas importante yung English mo. Kung graduate ka. Sa RGMS kasi, wala kaming Chinese subject. Huwag mo i-compare. Nakakahiya. Allah. No. It's fine. I mean, syempre sa akin, syempre, yun ang school ko eh. Kaya, kumbaga naninibago din ako minsan. Kumbaga, sa amin kasi, yun nga, morning up until afternoon. So, kayo ba nung high school kayo, rin ba kayo hanggang afternoon din ba yung class nyo? Or morning lang? Meron kaming isang tawag din, sige Flor. Sleeping break? Sleeping break ba yun? Hindi tambay lang sa alam mo yun. Free period. Free pass. Pero para sa akin useless yun, no? Imbis na pauwi na lang tayo ng maaga. Di ba? Mas gusto mo mag-stay sa school? Pag-uwi ka ba ng maaga? Pag-uwi ka ba kagad? Siyempre, tititigan ko lang yun. Tinititigan ko lang naman sa malayo yun. Hanggang doon lang ako. Ay, ganun ba yun? Sino? Kaya nga si Mark, kung ano kinachope ko nung high school, siya namang kinapal ng mukha ko nung college. Pero nung high school, mahihain ka ba nung high school? Ba't ang dami nila? Hindi ilan lang ang crush ko sa high school. Ano ba kayo? Nakikinig pala si Chay, no? Nako, Chay, konti lang talaga. Ikaw lang talaga niligawan yan. Si Chay pa rin sumagot. Ikaw naman eh. Hindi naman, wala na yan. Basta, ang alam ko lang kay Floran din, meron, di ba? Simulan din natin yung kay Floran. Baka malay niyo, maimbitahan ko rin yun. Yung Sino doon? Prince of Wales. Prince of Wales. Sino, yung prince o yung king? Yung Wales. Yung prince. Yung Wales. Yung prince. Yung king na ba? Prince pa rin, di ba? Prince pa rin. Sino, yung tatay o yung anak? Yung tatay. Yung tatay. Yung anak. Diba? Meron din yung anak Tama, meron din. Oo nga pala, diba? no? Sabi nga sa'yo, pang royalty talaga to si Floran. Big time to eh. Title holder na. Magiging royal blood pa naman. Oo. Kasi Mark, hindi mo na may tatanong, no? Before nakoronahan si Floran as Miss Signal 1999, medyo marami na siyang manliligaw sa school. Popular girl pala. Kasi ako lagi akong
Tapos karamihan doon, mga friends ni Mau. Ewan ko rin kung bakit mga friends ni Mau yung nanliligo kay Flora. Hindi ko binibenta talaga ako ni Mau dati eh. Anong nakukuha mo doon? Wala ka nakukuha. Yung ano lang, Ako sa akin kasi pag sinagot eh. Yung patit canton lang sa kantin natin. Dilaman ng Aida. Oy, Mark, ingat ka ha. Benta talaga yan si Mau na kaibigan. Ingat ka talaga dyan. Yun yung gusto ni Mark, ibenta ko siya eh. Ay, bakit? Single ka ba, Mark? Hanapan ka namin? Now? Now, yes. Ha? Now, oo. Now, yes. Ay. Dahil dyan, may papakilala kami sa'yo. Kaya, pasok. Mark, may ano yan? May Mio yan, may Mio. Mark, ano pang gusto mo? May kotse, may bahay. May Mio. At teka lang, speaking of Jaja, ilang story house ang bahay ni Jaja? Ilang story? Di ba may rooftop pa, di ba? Ilang ba yun, Jack? Bahay mo daw. Floors. Lumipat pa ba si Jaja? Di ba meron sila ng yung kabilang street? Hindi, yung dating bahay. Pero yung sa baba nyo kasi may apartment. Ito pa, may paupahan pa, Mark. May paupahan pa, Mark. Hindi ka naman trabaho. Mark, buhay ka na. Meron silang bakante ngayon, isang unit. Kung gusto mo, mapatirahin yung mga pamilya mo. Bagong pintura. May paupahan, may kotse, may bahay. Saan ka pa? Yun lang ang catch. Si Jaja ang kasama mo. Thank you, friends. Pero okay lang yun. Pero huwag kang mag-alala, tig-isa pa rin kayo ng kwarto. Sa mga listeners, ito lang yung Architox ng parang reunion namin mga high school sa side ko. Bakit si Jaja? Yun no? Mga listeners. Hindi. Okay na to. At least medyo masaya itong podcast natin na puro tawanan lang. Alam mo yun? Basta makinig na lang kayo. Try to relate. Oo. Makinig na lang kayo. Kailangan yung high school ninyo. Ano ba? Sige, magano na tayo, mag-closing remark na tayo, no? Sa ngayong topic natin, anong natutunan natin? Akala ko tayo, lupang hinirang. Akala ko closing prayer. Masyadong formalism mo, closing remark eh. Closing remark. Ano bang natutunan natin ngayon? Natutunan natin ngayon. Natutunan ba natin mag-spell ng spontaneous? Hindi pa rin. Next episode. Ako din, kailangan ko ng tulong ni Google eh. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, huwag nyo nang pa-spell yung spontaneous, kamustahan na lang. Sa'yo kasi nanggaling yung ng spontaneous dapat eh. Na-pressure kami, Mau, sa'yo talaga. Grabe. Sa expectation mo. Okay, ano natutunan natin? Sa mga... Okay, Jake, ano natutunan natin kay Jake? May natutunan tayo? Meron ba? Hindi mo ako na-inform, kailangan ko lang may matutunan. Hindi ako nag-notes. Kasi kay Floran, marami tayo natutunan. Marami tayo natutunan. Natutunan natin yung food tasting na may bayan. Oo, tama. Yes, food tasting na 2,000 per hour. Yes, na pwedeng pagkakitaan ng ating mga kababayan. Wag lang puro online at gumawa ng ube cheesecake. Ay. Uy, wag ka na. Pandesal. Ube pandesal. Ay, hindi siya pala. Ube pandesal. Then, kay Jaja, ano ba natutunan natin kay Jaja? Bumili ng Mio? Natutunan natin kung bakit maraming buntis sa Mercury. Naisa pala siya sa kanilang mga KPIs. Kaya si Jaja ay natanggal from that company. Hindi niya na-meet ang quota. Oo. Dapat every other year kasi dapat buntis. Joke lang po. Oo. Shout out po sa Mercury Dragon. Sponsor us. Sorry po, joke lang po yun. Nagbibiro lang po pan. Hindi po totoo nagtatama si Jaja. Hindi po siya pumasa. Saka Honda Mio, sponsor us. Yan ba dapat yung lesson natin bago tayo mag-close? Tatlo? Ako, marami. Actually, marami ako natutunan. Kung tawa lang tayo ng tawa, yun lang.
Laughter is the best medicine. Tama. Tama. Kasama na I believe. Para pang Ayun yung pagka-beauty queen. I believe laughter is the best medicine. Meron akong mas James, magandang banat dyan. No, anong banat mo, Mau? Laughter is better than virus. Tama ba? Obviously. Ulitin mo. Para maniwala kami. Kung hindi nila tiniwala. Parang lahat naman yata better than virus. Feeling ko lang, ha? Laughter is better than cure. Ay, nagwawala tuloy si May nagdadabog na po sa baba. Gutom na po sila. Oo, magluluto ka pala, di ba? Alam mo ba, Mark, nung nag-ano kami kanina, nag-usap kami, si Floran daw, nilabas daw lahat ng ng pagkain sa ref, nagluluto daw siya. Speaking of luto, nagugutom na ako tuloy. Oo rin, nagugutom na rin. Magluluto rin ako. So, kay Floran naman. Naman now, si Chari ang magluluto. Ako magluluto, no? Si Floran naman natutunan natin sa pagiging beauty queen. Jake, ano natutunan natin sa pagiging beauty queen ni Floran? Yung mga nangarap po maging beauty queen, tignan niyo po si Floran ngayon at pag-isipan niyo kung gusto niyo talaga siya. Yung pinag-usapan natin kanina, Jake, kapag ikaw ay contestant ng isang beauty pageant, huwag kang pumunta sa hotel kasama ang judge. Tama ba? Oh, grabe ka naman. Hindi naman si Floran yung gumawa, no? May bali-balita lang na kinuha. May kumakalat bang chismis? Natawag yung witness kanina eh. Okay. Wala na, tapusin na natin to. Walang kwenta. So in short, sorry po, wala talaga tayong natutunan today. Yun lang po talaga yung ibig sabihin. Okay. Saan pala? Talaga. Pasensya ka na. Ganyan talaga kami. It's fine. Kapag kami magkakasama, kung Mark, kung nakikita mo makulit ako, pag magkasama tayo, antay mo pag magkakasama kami. Mas makulit pa. Mas makulit pa. Ikakahiya mo na siyang kakilala mo siya pagkagano'n. Magiging na lang to, architect na lang kasi tatanggalin na ako ni Mark. Ganon, hindi Ang tagis mo, Mau. Next episode, di ka nakasama. Maghanap na siya ng iba. Ay, sabi niya, okay na daw. Mga pala, saan kayo makikita? Promote. Saan kami makikita? Bakit? Malay nyo. Bakit? Pinaghanap mo ng NBI? Sabi po kanina yung si Jaja po, legal na drugs po yung sinasabi niya. Hindi po niya illegal. Oo, na-clear na po siya sa issue niya sa Taiwan. Baka may kayo, baka may TikTok kayo, nyo na, i-plug nyo na. Then, lang po, makinig po kayo sa Architox. Wow. Except this episode. 5 guys, di ba? Okay, Mark, yung natin, handles natin. May handles kami, ha? Yeah, ano ba yung handle natin? Nakalimutan ko, wait lang, ha? Kakatawa na ubos. Wait. Okay, you can look for us on Facebook at Architalks Podcast. Tama? And on Instagram is also Architalks Podcast. Same with Twitter, I think. Architalk Podcast. Architalk? No, Architalk Pod. Architalk Pod on Twitter. Yeah. And so may shoutout lang ako, no? Shoutout lang ako sa Huwag Kang Lilingon Podcast and sa Archipods Podcast. If you're looking for an actual architecture podcast, doon kayo pumunta. Pero kung naghanap kayo ng kumbaga parang katawan lang and you want to unwind and relax, you can go to Architalks. May matutunan din. Yeah. Mayroon din kayo matutunan actually. Pero not to that extent. That other podcast. The other podcast is legit architecture podcast. So, kung talagang kayo mga student at you want to learn how to do thesis or whatever, doon kayo sa kabila. It's fine. But if you want to hang out, you come here, man. Yeah. Tulad ngayon, hangout lang, feel ng mga secrets. At least meron tayong guest na beauty queen. Kaway naman dyan, kaway. Yan na. O, diba? Okay. Thank you guys for having us. Yeah. Welcome. Thank you din for hanging out with us kasi wala kami makausap ngayong araw na to eh.
Buti nandyan kayo. Yeah, and we're looking for something lighthearted kasi the last episode is sort of heavy episode. Hey guys, if you enjoyed this clip, please hit the subscribe button, like, and share. And if you want to listen to the full episode of the podcast, just click the link in the description down below. Or you can subscribe to us to Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, and other podcast apps. You can also follow us on Twitter, Instagram, and Facebook. Just type in Architalks Podcast, and I'm sure we will pop out. All right, people, we are out. Peace!